Mayong gabi sa inyo tanan. Magandang gabi. Sa mabaha na lugar. Tigilan na yan. Yung impeachment na yan, total talo na kayo kay Sara. Lumabas ang ebidensya. Wala pala kayong ebidensya na maganda. Niloloko nyo lang ang tao. Luis Toro, Joel Chua, Rizon. Makapangit na kayo. Ngayon. Ito na yan. Asikasuhin natin ang mga baha. Dami-dami ng baha. Ang inaasikaso, Bendalo. Ano kayo? Ito, pakinggan muna natin si Sara, ang reyna ng bayan sa ngayon. Huwag ka maglala. Ita. Cha. Ito. Pero bago si Inday Sara, magpatugtog muna tayo. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, magandang gabi po. Bumangon akong basa ang sahig habang sa radyo tuyo ang... So ito, banat na natin si Sara. Ito po yung sinabi ni Sara. Ako isang ayon dito. Total, sa loob ng 3 araw na hearing, wala naman kayo, puro inventong ebidensya ninyo. Ito, diin ko lang. Sinabi ninyo na ang grip threats ay dapat tanggalin si Sara. At dahil sa sinabi ni Sara na kumausap na ako ng tao na patayin si BBM, si Lisa Marcos, si Tambaluslos kung patayin nila ako. Kung patayin ako, hindi po pang blackmail yan. Hindi aktibo ang threat. Kung patayin nyo siya, saka pala mag-activate ang threat. Napaka ginagamit niyo, dinadaan-daan nyo kung sa kayo ay kisyo luminary, sasabihin niyo na ganon. Kasi sabihin nyo, tama, mali po kayo, maling-mali kayo. Ito po. Pakinggan natin si Sara. Claiming her impeachment trial is mere... The Marcos Jr. administration rebukes Philippine Vice President Sara Duterte for claiming her impeachment trial is mere politicking. Duterte made the remark ahead of the impeachment court's oral arguments on whether it can access her financial records as evidence. Vivian Gulia reports. Vice President Sara Duterte issued this call to government officials after her impeachment trial wrapped up its first week. Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Tutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos yung kanilang buhay. House prosecutors and the House leader rejected claims. Bago kayo magsumagot, mga wala namang kwentang ginagawa ninyo eh. Lahat yung puro peke, walang backup ng ebidensya. Ang totoo dyan,
Ang inyong mga testigo ay si si Talilong ay ebidensya papabor kay Sara. Dahil nilabas doon yung video na sinuri niya ay nagpapakita na talaga palang ililipat nyo ng kulungan si Zuleika Lopez. Mula sa House of Representatives, dalhin nyo sa bilibid ng mga babae. Kapunyeta kayo. Sapat na yung kulungan doon, ililipat pa. Para ke? Gusto nyo lang talaga pamirwisyo. Ang kasalanan nyo po ay yan tinatawag po sa Article 19 ng Civil Code na abuse of right. Sinasabi sa Article 19 ng Civil Code, the person must, any person must, in the exercise of his rights and performance of his duties, act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Asan ang good faith nyo dyan? Mga punyeta kayo. Tapos, nakikita nyo na, baha dito, baha ron, hindi nyo si kaso, unahin nyo impeachment. Wala na nga kayo ebidensya eh. Talo na nga kayo. Mga punyeta kayo. O, ito, ipapakita natin ang mga baha na nangyari. Ayoko pa pakinggan ito si Ridon ng laking ilong. Tawag ko dito ngayon, ilong. Ilong gigted. Pasensya na Ridon, hindi naman ako nagdi-discriminate sa'yo, pero ang pagkasinungaling mo, numero 1. Ito, baha dito, baha ron. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Ayan, tingnan natin ang unang baha na litrato. Control sana, hindi wala sana itong Agos na to. Dito nagsabing mag-move on na tayo sa flood control, punyeta ka. Nasasabi mo yan dahil mali-malita ang tinanggap mong pera. Tingnan mo ang sitwasyon namin ngayon dito. Diyos ko po, kung may maayos na flood control sana, hindi wala sana itong Agos na to dito sa aming daanan. Buisit ka. Mag-move on, ikaw na mag-move on. Nagsabing mag-move on na tayo sa flood control, punyeta ka. Nasasabi mo yan dahil mali-malita ang tinanggap mong pera. Tingnan mo ang sitwasyon namin ngayon dito. Diyos ko po, kung may maayos na flood control sana, hindi wala sana itong Agos na to dito sa aming daanan. Buisit ka. Mag-move on, ikaw na mag-move on. Erwintal po, Nagsabi bakit inuuna mo pa yung impeachment? O, ito pa. Naog na lang! Wala! Hoy! Ginoo ko, Lord! Balik! Balik! Diyos ko po! Wag mo kayo! Naog na lang! Wala, wag mo kayo na! Naog na lang! Oh my God! Hoy! Wag mo ka ano, Lord! Lupa na hulog, galing sa bundok. Yan. Yan ang napara natin sa mga bendalo na mga punyeta na mga kwa natin, opisyal. Tapos ayaw pa imbestigahan, punyeta ka. nagsabing mag-move on na tayo sa flood control, punyeta ka. Ito tapos na rin ito. Ito naman. Punyeta si Erwin Tulfo. Dito. Umibo ako. Yan, National Highway daw yun. Ito naman sa Calabarzon.
Yan, tingnan yung Calabarzon, yung baha niya, na bahay, bubong na lang natira. So, ladies and gentlemen, isa lang po ang ibig sabihin dito. Ang ibig sabihin nito ay tumigil na kayo sa inyong impeachment. Tapos na po ang nagpresenta kayo ng ebidensya ninyo. Nandaya pa kayo sa ebidensya. Inakusan niyo si Sara na nagsasalita, na nag-hire na siya ng killer. Pero ang pinakita niyo lang, bahagi lang ng video na kung saan siya nagsalita gano'n. Hindi niya pinakita sa kasamang congressman niyo yung naunang mga bahagi ng video. Kaya talo na kayo. Kahit anong pang sabihin ni bias na si Mel Santa Maria, talo kayo, talo ang prosecution dito. Magandang gabi, Marilyn Bundok. Si Norberto Nicolas Jr. Yan po, ang utak ng mga kaliwa. Marilyn Bundok, o Rolando Hoxon, ay sus, kanugin din si Imo. Ay, hindi po ako kanugon. Tama po, mas proud pa ako, naging DDS po ako, pasensya ka na. Pasensya ka na, mali pong pinaniwalaan mo, Rolando Hoxon. Naluko ka lang yan ni Malita Boys. Ibig sabihin, loyalista ka ni BBM. Sugar Vanessa, finally nakaabot din sa live nyo, Dr. Salamat po from Abu Dhabi. Sugar Vanessa, tama yan sir. Okay. So yan po ang ating panawagan. Panawagan po natin, simple lang. Itigil na yung impeachment. Naubos ang oras natin sa impeachment. Wala namang kwenta kasi wala namang kayong ebidensya pala. Ngayon, kung pag-usapan natin, ano bang ebidensya ninyo sa confidential fund na ninakaw ni Sara? Wala kayong ebidensya sinumite na binulsa ni Sara. Ang ebidensya niyo, yung sinasabi niyo na nag-issue ng resibo ang mga tauhan ni Sara na nakuha ni Mering Respiatos at kung sino pa, Dakoy-Koy, kung sino pa, yan po ay pagtugon sa usapan o bilang contractual relationship ng Office of the Vice President doon sa informante na sa condition na huwag sasabihin ang kanyang pangalan, tatanggap siya ng usapin, tatanggap siya ng pera, magbibigay kapalit ng impormasyon. Kaya hindi dapat ibigay ang pangalan niya, kundi ipapatay niya ng mga ma-NPA. Ganun na kasimple yan. May natutugtog sa tabi ko. So, yan po ang ating patungkol po sa flood control at sa confidential fund. Sa confidential fund ay hindi rin ebidensya yung tinatawag niya si Ramil Madriaga kasi sinabi niya, binigay niya sa kay Mayor ng Laguna, binigay kay Ryan Kilala, binigay sa kay Santiago family sa Quezon City, sa Jordan Plains, at saka binigay kay Attorney Monsayak. Wala. Wala kay Sara. Ibig sabihin, tapos ang usapan. Ano pang akusasyon? Yung nagkamalang salapi si Sara Duterte. Ang unang problema ninyo, hindi nyo makwenta, wala kayong kwenta kung magkano ba talaga ang nakamal niya na lampas sa kanyang legal na income. Wala kayong kwenta eh. Hindi kayo nagkikwenta. So, ibig sabihin, kung hindi mo alam kung magkano ang kinamal, ay hindi mo rin napapatunayan kung may kinamal ba na salapi o wala, na hindi mapapaliwanag. Pagkatapos, yung hindi nilagay sa salin daw, magkano naman ang hindi nilagay sa salin kung meron man. Tapak na hanggang ngayon wala kayong ebidensya. Ang gusto ng pagkukunan ng ebidensya yung BIR form. At saka yung AMLAC, hindi kayo nakakuha dun sa AMLAC na transaction report. Kasi hindi naman yung nakalagay doon kung magkano nakalagay sa bank accounts. At gusto niya ibigay, ay ipakita ni Kwan yung kay Trillanes naman na bank records. Hindi naman matatanggap yun sa korte kasi galing po sa masama. Bawal po ang kumuha ng bank records ng isang pribadong tao sa isang bangko. Maliban na kung may siron siyang tinatawag na pagpapahintulot. Dapat kay Sara, kung totoo kay Sara ba yun, tsaka digong na account ang pinapakita ni Trillanes,
nagkamali si Trillanes sa kaso na paglabag sa Republic Act 1405 at pwede siyang ikukulong pati yung kasama niya kaibigan daw na si Joseph de Mesa at saka yung teller daw ng bangko. Kung kung illegal ang pagkakuha ng impormasyon, hindi pwede magiging basihan ng kaso. At kung yan ang basihan mo sa paghingi ng bank account sa bangko ni Sara, hindi po pwede maging basihan yan dahil walang ebidensya na nasa legal mo kinuha yan, Trillanes, ugok. O, sino pa? O, yung ano pa? Yung pananakot daw, grave threats daw. Paano na grave threats? Yan, sinabi ko na kanina, walang grave threats. Kasi unang-una, ang grave threat po na kondisyon, parang blackmail. O, tangina ka, pag hindi mo ko bibigyan sa aking gusto, ay ipapatayin kita. Ganoon yun. Yan ang grave threats na may kondisyon. Kung hindi bibigay. At kung ang epekto, kung hindi susunod ang tinatakot, ay papatayin siya. Ito, ano yan? Ibig sabihin, walang gagawin. Huwag lang yun ang patayin. Hindi kayo binablackmail. Ganun lang ako kasimple yan. Binabalaan na kayo, huwag kayong gumawa ng kasalanan. Walang pinag-iba yan sa hinahabol ka ng aso. Tapos, kunwari, binablock mong aso, may hawak kang pamalo. So, bluffing lang yun ni Sara, biglang bigay. Binigay, sinabi niya bigla eh. Hindi pinag-isipan yun. So, walang mens rea, walang sadya sa isip na gagawin. Kundi, ginagawa niya lamang yun para pang-bluff sa kalaban. Kaso na ito. Ingay. So anyway, hanggang dyan naman tayo at yun lang po ating ibig sabihin. Wala pa naman po si Zuleika Lopez. Bukas ipalabas nila. Nako, problema sila kung si Zuleika Lopez lalabas. Lalo, ang decision po ng prosecution na pinatawag si Zuleika Lopez, yan po ang decision ng mga desperado ang kaso. Hindi sila mananalo kaya kailangan pa nila Zuleika Lopez. Mas lalo kayo madidiin pag pinaupo. Ano pa? Yung sinasabi na gigugurgurin daw ni Sara at nagsabi siya siya ay designated survivor. Mga pelikula yun. Paano magiging betrayal public trust yun? Ang layo-layo. O sa manahimik na kayo. Hanggang dyan lamang po at hiniling ng bayan, Bendalo, na umpisan mo na ang tinatawag po na Blue Ribbon Committee investigation sa flood control. Tarantado ka na, Bendalo ka talaga. Sarap mo patusan eh. Pulpugin ang ulo mo. Okay, hanggang dyan na muna tayo. Magandang gabi po.